Magandang tanghali, mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon itong tinatawag na impeachment laban kay Sara Duterte. Pagdating po sa Senado, ay pwede mo na sabihin patay na, wala nang impeachment. At sigurado naman kasi, halos sigurado tayo na walang mangyari sa motion for reconsideration ng House of Representatives. So sa ganon, kung bakit patay na, sa Senado lang pag-usapan natin. Sa Senado, sinabi na ni Chis Escudero na sa base sa kanyang sagot, although ibigay pa niya sa mga kabuuan ng mga lahat ng Senado pagbuto-butuhan kung itutuloy pa ng Senate ang impeachment o hindi, ay pero gagawin nila yan bilang senador, hindi bilang impeachment court judges. Okay? So, yan po, pakinggan natin at madidismaya na yung anti-Sara, wala tayong magagawa. Kung matutuwa ang mga pro-Sara, wala tayong magagawa. Ang mga neutral, ayun, nakatingin, wala tayong magagawa. Kung ano, dapat sundin natin ang desisyon ng Supreme Court. Yan ang sabi ni Chis Escudero na bilang officer of the court, kasi abogado siya, ay wala siya magagawa, most likely ay susundin niya. Pagkatapos, ganun din, although pagbuto-butuhan, pero pagbuto-butuhan nila, hindi bilang isang impeachment court, kundi bilang Senado. Okay? So, pakinggan po natin, shoutout pala kay Brutsa Barotso. Ito na ngayon, pakinggan na natin si Chis Escudero. Ito, dali lang. Mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan
personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Okay, klaro ha? That is very clear. Ang Senate President nagtayo sa kung anong tama. Bilang abogado, nagkataon na abogado siya. Kaya iyan ang mas maganda kapag ang mga senador natin ay abogado. At ang congressman natin ay mga abogado. Iyan po ang maganda. Kasi hindi lamang pagiging congressman nila o senador nila ang kanilang tinitingnan na kanilang pagbabasihan ng kanilang mga aksyon, kundi natatakot din sila sa Supreme Court na baaring tanggalan sila ng lisensya, kagaya ko na madisbar. Lahat po ng abogado takot po matanggalan ng lisensya, kahit po ang rason ay maganda o hindi maganda. So, yan na po ang ating nakikita na wala na talagang patunguhan, good as dead na itong impeachment na sinasabi nila. So bago patuloy, ay nais kong babanggitin muna, isa-shoutout ko muna si Ben Reclamador. Hindi nila kasalungat, sabi nila kasalungat daw ang ibang desisyon ngayon na desisyon noon at ang ibang desisyon ngayon ay bagong guidelines or proseso. Tatalakayin ko yung mamaya pagtapos nito, ha? Cassandra Daisy, Wonder Mike, good shout out. Cassandra Daisy, Cheese, dapat talaga abogado sa Congress at Senado. Tapos Pilimon Tamba, Engineer Toto, Doctor of Law, ano ang masasabi mo? Pwede ba aksyonan ng Korte Suprema ang motion for aksyonan yan? Ibabasura lang yan. So maaring may chance pa na babaguhin ang Supreme Court, pero malayo base po sa aking karanasan kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon lahat unanimous, malabo pa sa butas ng karayom na papasukin ng tao ang chance na babaliktad. So Rosa de los Reyes, mabuhay ka, Cheese. Dapat sundin ang desisyon ng ICC. Si Fe Abakahin Aconya, good day everyone from Tagum, Davao del Norte. Antonio Apostol, pakapala na lang talaga. Hindi po yung pakapala ng Antonio. We have to, ang problema po sa inyo, Antonio, ay iba yung tama sa iniisip mo, iba rin tama sa iniisip ko, iba rin ang tama sa iniisip ni Chis Escudero, pero magkalapit kami ni Chis Escudero. Kaya sabi naman ni Chis, kung magkaiba man tayo ng opinion, wala tayong magagawa kung Supreme Court ay susundin natin. Okay? Matuto naman po tayo na magkaroon ng tamang opinion base sa tamang batas at base po sa tamang pangyayari, walang fake news. Nelson Dingding, na so dismissed na impeachment. Dismissed na yan, good as dismissed. Ang tawag ko din, good as dismissed. Boss Joy, shout out. Totoo, panalo tayo. Magpapakain ako dito sa amin. O sige, sana tawagin mo ako, papakain ka na. Rosa de los Reyes, Sir Toto, bakit hindi matanggap ni Atty. Enzo ang decision? Ay, opinion po niyan, ginagalang kong opinion na Atty. Enzo. Pero sana, balang araw, maintindihan din ni Atty. Enzo na
hindi lang siya ang opinion niya ang nagmamatter. Marami pang opinion iba. At nagkataon naman, although ako, bayabang lang ako, sinasabi ko lagi tama opinion ko, pero andun pa rin po ang katotohanan na nag-iisa lang, maaring nag-iisa lang ako diyan, maaring iba naman opinion ng iba. So Philemon Tamba, salamat po sa sagot mo. Dudong Tirador o kapatid, let me assure you of my continued support to you. Tapos si Wonder Mike, no? Good shout out. Si Edgar Nacion, shout out. Tapos si Brutsa Barroso, na shout out na kita, no? Armando Cabrera, makaiwas man si Sara Duterte sa impeachment, wa siya ligtas sa ICC. Ay, si Sara, titingnan natin kung makaligtas sa ICC. Pero kung ako naman, Armando, sana hindi ka magalit sa akin. Kung ako sasabihin ko sa iyo, batas lang ang tingnan natin. Kung batas po ang titingnan natin, ay wala na pong jurisdiction ng ICC. Kaya nga, matutunghayan nyo, pagkatapos nitong panalo ng Duterte sa impeachment, ay makikita na ninyo, matutunghayan ninyo panalo pa rin, mananalo ang Duterte sa ICC. Again, opinion ko lang yun. Huwag nyo akong awayin yan. Opinion ko lang yan. Brutsa Barotso, Cassandra Daisy, saludo tayo sa Supreme Court. Gang up ang nangyari kay BP Sara. O nga, Basri Awal, Babuhay ka Cheese. Erlinda Montgomery, nagwagi ang mayabang na bulok si Quezon. Ay, opinion mo yan, Erlinda. Igagalang ko yan, pero sana magbigay po kayo ng opinion base po sa totoong pangyayari at sa batas. Cassandra Daisy, tama ka naman, Dr. Nieto, causing Bill of Rights to all, including the accused. O, kita mo? Kung ano mga binabanggit ko na nasasabi ng Supreme Court. Bakit po? Bakit parang alam ni Dr. Toto ang makasasabihin ang sagot ng Senado, ang sagot ng Supreme Court? Bakit po? Kasi nakabase po ako sa batas. Kung ano ang batas, nagkataon na pumapabor kay Duterte, wala akong magagawa. Yan ang batas eh. Heavens may cry, iiyak man ang langit. Wala tayong magagawa. We have to respect the law. The law is the law. The law may be harsh, but it is the law. Dura lex, sed lex. So, dapat sundin natin ang batas. Ngayon, kay Helen Bagyo, shout out yan sa iyo sa Bagyo. Sa Bagyo. Sige, tapos sino pa? Si Nelson Dingding. So, dismiss na. Wala, good as dismiss na. Boss Joy, Boss J, shout out. Panalo tayo, magpakain. Si Philemon Tamba, salamat. Tapos si Romel Bengson, good morning po, Tirador, Dr. Engineer, Attorney Toto Kausing. Shout out. Supremo na ang magsasabi. Okay, sumunod. Bugs Adam, may decision na sa isi, kailangan sundin. Basri Awal, tama lahat yung sabi mo, Attorney. Salamat. Tapos Ricky Mantili, dahil galit ka sa mga Duterte, ngayon didiis ka na. Ay, hindi tayo didiis po. Atin lang, nagdi-discuss tayo ng batas po, Ricky. Ngayon, kung may mga bagay na discuss kontra kay Duterte, di-discuss natin yan. Okay? Wala namang problema dyan. Ramon Barcelo, yung Attorney Inso, lahat mali ang ginagawa ng mga Duterte, di tulad mo, Attorney Kausing, nung ano ang tama at totoo yung sinasabi, mawawala kang wala kang pinapanigan. Wala pa akong pinapanigan. Rosa de los Reyes, galit sila sa user Toto kasi hindi matatanggap ang desisyon ng Supreme Court. Nagkataon naman, kung anong opinion ko, yun ang lumalabas sa Supreme Court. Ulitin ko, dahil po ang opinion ko nakabase sa batas, pinaglalaban ko lamang ang batas. Hindi ako nakatingin sa personal ng tao dahil galit ako sa kanya, ay wala na siyang chance sa akin. Okay? Fortunato, gagaya kay Dictore, binibira ko si Dictore. Pero kung may mga bagay na pinupuri ko siya, kahit na kababayan ko siya, binibira ko siya. Pero pinupuri ko rin siya. Yung mga style niya, marami siyang ginagawa na maganda. Marami ding hindi maganda. Fortunato Buhonsua, Sir Toto, pwede makasuhan si Gadon. Pwede ba? Hindi naman ako papayag sa ginagawa niyang pagmumura. Dapat palitan. Siguro huwag na lang iparusahan, kundi magdesisyon ng Supreme Court, plasteran niya ang kanyang bibig. Rodrigo Gatos. Tapos kasi sila One Ball University. Tapos Brutsa Barutso, Idol Toto, ang engineer na abogado, panalo tayo. Salamat po. P.E. Bakahen, Aconya, True Doc Toto, Eddie Calalo, ganyan ang mga katwiran na mga didiis talaga maluto. Bakit hindi mo ipaliwanag ang 142 billion
Saan ba yung 142 billion? Kay Chis, mamaya po talakay natin ang akusasyon laban kay Chis. Ang isa lang masabi ko, drawing lang yung akusasyon na yun. Leonardo San Jose, bakit kahit alam ng abogado na guilty ang akusado ay bakit tinuturoan nila ng kasinungalingan? Depende po siguro sa kaso. Ang abogado ko po kasi ng trabaho ng abogado, idipinsa ng client niya. Ngayon, kung minsan alam ng abogado na guilty ang kanyang client, ay sasabihin, meron pa rin silang depensa kasi trabaho ng abogado yan. So, hindi kagaya na ng doktor, kung kahit kriminal ang ginagamot, gagamutin pa rin niya. Hindi pwede papatayin ng doktor. So, Amiel Abanilla, February 2026, can be refile o refile daw nila. Naniwala naman ako magre-refile sila. Pero mukhang mawala na sila ng lakas loob. Ferdinand Mendoza, gigil na si Dilema, marunong pa sa AC, di nila natatanggap ang talo na sila. Thomas Esplana, gandang tanghali, Dr. Toto. Bernard Shaw, di nga, totoo ba yan? O baka budol ang high, ang juice-colored ng mga Pilipinong to, sino bang pinapasok mga lahat ng official ba natin? Dito tayo po at nagpumuna tayo kasi magsisilbing bantay tayo sa mga ginagawa nila. Kita mo ang laki ng epekto dahil sa mga sinasabi namin, nagbabago sila. Tirador Toto Kasing, mata ng batas, sabi naman ni Romel Bengson, kakampi-kampi tayo sa batas. Sama, batas ang kampi natin. Arbe, kung dismiss na, may pag-asa pa ba yung request ng House of Representatives? Truth, ako magiging totoo lamang ako base po sa aking karanasan bilang abogado at base po sa karanasan ng Supreme Court na kapag lahat ng justices ay nagdesisyon na gano'n na hindi na nababago. Okay? Kaya nga suntok sa buwan na gagawin ng House of Representatives. Rosa de los Reyes, tikal naman yan, 142 billion na binibintang kay Inday Sara. Wala po, hindi po totoo yan. Actually, ang 142 billion ang binibenta kay Chis. Sa tingin ko yung binibenta kay Chis. Mamaya tatalakay natin yan. Wonder Mike, parehas sa opinion ni Atty. Topacio Toto Kausing. Okay. Siyempre, base din siya sa batas. Brutsa Barutso, nagsorry si Dilima, natakot, mahalungkat ng CEC yung kaso niya. Lee Chen, go lang po, Attorney Toto, you're on the right track. Salamat naman po. Oner Limbag, Dr. Toto, puro lang bulada si Marcos. Kaya tatalakay natin kasi na sumaludo ako sa kanya kahapon sa pangako. Iba naman yun, bantayan natin yun siya. Okay? Barutso, Sona, still, okay, still of the nation address. So, pagpatuloy natin, patapusin natin itong mga sinasagot ni Chis. Okay. Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Ang tinatanong dito kung pag-usapan ang hindi napapansinin ng Senado ang impeachment o hindi. Ang tanong, pag-usapan mo niya, ninyo yan bilang senador kayo o pag-usapan ninyo bilang impeachment court judges? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Sinabi walang jurisdiction ang impeachment court. Ulitin ko lang, bakit? Dahil po sa simula pa lang ay labag na sa batas ang ginawa ng House of Representatives. Ulitin ko rin lang din, nalabag sa batas dahil sa dalawang rason. Ang unang rason ay yung dahil nalabag na po ang 1-year ban rule. At bakit nagkaroon ng 1-year ban rule? Dahil po tinukoy ng Supreme Court, yung ginawa nila sa tatlong naunang reklamo ay inupuan lamang nila at walang referral na nangyayari. At tinuloy ng Supreme Court niyan bilang isang pagdidismiss sa kaso dahil nagsara ng Kongreso, dismiss na. At kung dismiss na, sinasabi ng Supreme Court, pumasok na ngayon ang nag-operate na ngayon ang tinatag ng 1-year ban rule na nagsimula ng bilang noon sa February 5. Kaya isasampa pa naman ulit pwede yan, sabi ng Supreme Court, isampa niyo ulit sa February 6, 2025 na. Ayan po. Ang pangalawang rason ay nilabag po yung personal na karapatan ni Sara Duterte bilang tao o bilang Pilipino sa ilalim po ng Section 1, Article 3 or Bill of Rights ng ating Konstitusyon. Nakalagay po kasi sa Section 1
no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Kung sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaring pagkaitan ng buhay, kalayaan, at kayamanan na walang proseso ng batas o kung walang batas. At walang sinumang tao, Pilipino man o hindi sa loob ng Pilipinas, ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Ganun po yun. So, si Sara, isang Pilipino, mayroon siyang kayamanan bilang sweldo niya, bilang vice presidente, hindi pwedeng kunin ang kayamanan na yun sa kanya kung hindi siya idaan sa proseso ng batas. At meron din siyang buhay kasi natanggalan, parang tinanggalan din siya ng buhay nung sinira ang kanyang pagkatao, sasabihin magnanakaw doon sa confidential fund. So ngayon, sabi ng Supreme Court, bago nyo iakyat sa Senado ang impeachment na reklamo na pinirmahan ng 215 na congressmen, ay dapat binigyan nyo ng pagkakataon si Sara na kumontra sa inyong impeachment complaint at sa inyong mga ebidensya laban sa kanya. Okay? So pakinggan natin si Chis Escudero. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Ayan, diniin niya na walang jurisdiction ng Senado sapagkat nagdesisyon ng Supreme Court na sa simula pa labang ay hindi na basura na sa batas ang impeachment complaint. So walang kapangyarihan ng Senado na mag-entertain ng isang basura. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Ibig sabihin ng punctus officio na tapos na kahit walang gagawin, in actuality and in law, tapos na. Yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So, in short, hindi ko na patapalawigin pa ito, ay klarong-klaro na po na wala na talaga. So, suntok sa buwan na lang ito, parang gano'n, no? Hamunin ko maghamon ako si Topacio lang hamunin ko ng boxing. Attorney Topacio, boxing tayo. Mag-alaw ka rin, for charity rin. Cassandra Daisy, ang linaw ng explanation ng Supreme Court na Senate has no jurisdiction na impeachment trial dahil sa violation ng mga constitutional rights ng mga congressmen. Sabi niya ni Cassandra Daisy. So, Jenaline Isaac, di pa din nanggap yan, masakit sa dibdib yan. Move on na po kayo, next year na lang, wag na ipilit, please. Leonardo San Jose, ang abogado nagbabaliko ng tuwid. Hindi naman po. Ka-unfair naman sa mga abogado yan. Pinaglalaban lamang nila. Okay? Pero maraming abogado na gumawa ganun, in fairness naman sa Leonardo San Jose, na kapag napatunayan na mali, sana magkaroon ng penalty ang abogado. At tinatanggal ng kagaya ko, disbar ako. Kagaya si Guido, na disbar siya sa pagbubunga nga niya. Ganun lamang po. Mayroon ding accountability kami mga abogado. Ben Reclamador, magnanakaw talaga, let's proceed sa trial to prove her innocence. Thomas Esplana, nagagawa lang ni BBM ang mga sinabi niya kahapon sa pangako.
yung pangako ni BBM, tandaan natin yan, Tomas Esplana, ha? Nililista ko yan talaga, hindi ko ilista sa tubig yan. Ilista ko sa aking libro. Ben Reclamador, wala rin jurisdiction ng Supreme Court na utusan ang Senate unless otherwise. By discretion po, Ben Reclamador na utusan ang sa kahit sino mang opisina, kasama na po Senado, kung patungkol sa kaso. Sa kaso lang. Kung kaso na yan ay nakasampa sa Supreme Court, yun, may jurisdiction ngayon ang Supreme Court, utusan ang kahit sino. Ha? Ganun lang yan, kahit president pa. Brutsa Barutso, refile na lang. O yun nga, dapat i-refile ng Unir Limbag. Yung naunang 3 taon na Marcos, puro pangako. Wala naman. Andun din ako sa'yo, puro pangako talaga. Like Dan, shared, o makipaki-like, share man ito, ang aking channel, nabubuhay na kami, tuwang-tuwa na kami, magpapatuloy ako, magkaroon ako ng lakas loob na ipagpatuloy ang pagsisiwalat para bantayan ang aksyon ng ating mga opisyal ng bayan. Lichin, like Dan po. Sa Rosa de los Reyes, bantayan natin ang pangako. Leonardo San Jose, dapat siguro, yun, basta tulungan niyo ako sa pagbabantay sa aksyon ng ating bayan at pangako sa inyo, kahit po kakampi ko na politiko, ibabanata natin kapag nakita natin ang pagkakamali. Okay? Honor Limbag, Dr. Toto, puro lang bulada si Marcos. Okay? Nabasa ko nata lahat, no? Okay. Shout out na ba sa lahat? Naka-shout out ako sa si Kwak-Kwak na lang, bago-bago to, Marcos Jr. Ben Reclamador, magreklamo ka na lang sa barangay Pablito Abihero, violation of the oath of office ang hindi sinusunod sa isi. Tomas Esplana, Dr. Toto, ano mangyari sa PhilHealth? Yun, talakay natin ang PhilHealth. Rafael Cesar, ang galing nyo naman, pinangakuan na nga kayo, gusto nyo pang tuparin. Ben Reclamador, pinangakuan na nga tayo ni Bongbong Marcos, gusto pa natin tuparin. Ginalin Isaac, di pa rin tanggap. Ayan, masakit sa dibdib. Hanggang dyan lang tayo at magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat.